Alam niyo ba na sa hand mixer ko lang winip ito? And kung gusto niyo palang malaman kung paano ko napa-volume ng ganito ang 1 kilo Whip It Classic, ay panoorin niyo po ito hanggang dulo. Bago ko nga po umpisahan ay konting background lang muna dito sa aking mga ginagamit na hand mixer. Itong si Immerflex na 6 years ko na pong gamit simula nung nag-start ako sa aking baking journey. And ito naman si Netmego na kakabili ko lang last year ng November ata yon, pero ngayon ay not working na siya. Alam ko talaga na hindi siya pang heavy duty, kaya naman sa merang ko lang siya ginagamit. At bihirang-bihira ko lang po gamitin dahil bihira lang din may umu-order sa akin na chiffon cake. Pero nung last April lang ay umusok na siya, kaya ayun, bumigay na. At ito naman si Immerflex. So, yung tinuturo ko pala, yun po yung lock ng kanyang whisk kapag ina-attach mo doon sa loob. Yun po yung nasira sa kanya, yung lock niya. So kapag ginagamit, working pa to talaga, kaso pag ginagamit ko ay nalalaglag na nga yung whisk. Kaya naman napabili tayo ng bagong mixer. Ito pala yung mga attachment niya. Meron siyang 2 beater at 2 spiral. Tapos, same brand, same unit ang binili ko kasi ito po ay subok ko na. Biruin mo, 6 years ko na siyang gamit at working pa siya ha. Yung lock lang talaga yung nasira niya dito. So, ipapaayos natin yan sa kanilang service center. Ito naman yung bago nating hand mixer. So, i-warm up muna natin siya. Tingnan natin kung working ba, bawat speed niya. Meron pala siyang 5 speed. And ayan, so far working naman, kaya itatry natin ito sa ating ginagamit ng whipping cream, which is yung nakikita nyo sa ating background. Obvious na obvious naman ang Whip It Classic. So, bago ko pala siya gamitin ay minamassage ko po muna ito. At ito po pala ay galing sa ref. Tinow ko po ito ng mga 2 hours mahigit bago ko siya gamitin. And kailangan ko siya i-massage kasi para lumambot po yung paste niya doon sa loob, para kapag winip po natin siya ay hindi po mahirapan itong ating mixer. Kahit mapa-stand or hand mixer man yan. So, kailangan niyo po siyang i-massage para lumambot yung kanyang paste sa loob. So, yung technique na ito ay natutunan ko po kay Langga Hero. Unang tip ko po sa inyo para maging maganda ang volume at consistency ng ating Whip It. Kapag napansin niyo po na sobrang lambot ng paste ng inyong classic Whip It, ay ilagay niyo po muna ito sa ref na mga 10 to 15 minutes bago po siya i-whip. And then, after 15 minutes, ay mapapansin nyo na medyo tumigas na, kaya dapat i-massage nyo siya bago nyo i-whip para mag-smooth siya at hindi mahirapan yung inyong mixer. So, ito na yung ating 1 kilo paste ng Whip It. So, ayan. Imimix ko lang po yan ng mga about 1 minute na pagmimix. And then, after 1 minute ay scrape ko po yan, yung gilid hanggang ilalim po ng ating bowl kasi yun po yung hindi naabot ng ating mixer. So, ayan. Kailangan ay mamix natin siya ng maayos hanggang wala na pong trace ng paste. So, ito, ibibit ko po ito ng another 3 minutes hanggang sa maging white na po yung kanyang kulay. O, diba? Kanina napansin nyo, off-white yung color ng ating paste. So, ngayon nagiging white na siya, diba? So, yan. 3 minutes yan. Tapos, i-scrape ko yan siya ulit. Kasi para ma-make sure na wala na talagang paste na naiwan dyan at na-mix na po natin siya ng maayos. So, ayan. Hindi ko po yan tinitigilan hanggang hindi siya maging maputi. Tapos, yan. I-scrape na po natin siya ulit. Gilid hanggang ilalim po talaga. Kasi para makita natin kung may traces pa ba siya ng paste. So, kapag wala na, ngayon, ibibit na natin siya sa medium speed. So, kanina pala number 1 lang yung speed natin sa simula. Kasi, syempre, diba, parang hindi nga mahirapan yung ating mixer. So, ito, medium speed na siya. Nasa number 3 na ito. 2 or 3, ganyan. Kapag napansin nyo na nag-double volume na at white na yung ating paste, ay saka ko ngayon ito todo yung aking hand mixer. Inalagay ko na siya sa high speed. So, ayan, naka-high speed na ito. At hindi ko yan titigilan hanggat hindi siya maputing-maputi. Basta makikita ko dapat na nag-double volume na siya. Bago ko siya lagyan ngayon ng super cold water. Water na may ice ang nilalagay ko. And dapat wala talagang traces yan ng paste kasi para po hindi siya magkaroon ng aftertaste. Yung sinasabi ng iba na lasang gata or di kaya maanta, ganon. Ang talagang cost nun ay hindi lang po na-whip ng maayos yung ating paste. Kumbaga, minadali yung pag-whip. So, dapat mahalaga na hindi natin mandaliin ang pag-whip nitong ating classic whip. So, after 10 minutes ng pag-whip, ay ito na po yung itsura niya. Nag-volume na siya, double volume na, diba? So, ayan.
winip natin ulit kasi para ma-make sure talaga na wala ng paste. Ulit-ulit, no? So, ganun talaga ang sikreto natin dito. Tapos, ayan, very cold water na mayroon siyang ice. So, ayun. Unti-unti lang yung paglagay ko dito ng water mga kananay cakes. Kasi kapag binigla naman natin yan ay magtatalsikan yan sa atin. So, dagdag trabaho yun. Ayaw natin mangyari yun, di ba? Kaya, unti-unti yung lagay natin dito. Tapos, ayan, medium speed lang to mga kananay cakes ha. So, naubos ko na yung 1 cup water and syempre, scrape na naman natin yan as usual kasi para po mamix ng maayos at hindi siya magkaroon ng aftertaste. So, ayan, mix. Mekos-mekos lang natin yan, mga kananay cakes. And then, saka natin i-add ngayon yung another 1 cup of cold, very cold water. At alam niyo ba mga kananay cakes, na i-post ko rin kasi ito, na i-share ko sa mga baking groups, no? At maraming nagtataka na pwede rin pala ang hand mixer sa whipping cream. Yes, opo, pwede. Basta ang inyong hand mixer ay 250 watts, no? Kapag less than 250 watts ay mangangarib ang inyong mixer. Iinit 'yon. Kaya kailangan nasa 250 watts siya. At pwedeng-pwede nga siyang ipang-whip dito sa ating Whip It Classic. Actually, mas maganda ang whip kapag hand mixer ang gamit. Tapos, ayan, nilagay na natin yung ating another 1 cup of water. So, equivalent ng 2 cups of very cold water yung nilagay natin dito mga kananay cakes. And alam nyo ba na ang ganda ng volume talaga na. Tignan nyo, 1.5 cup pa lang yung nilagay ko dito pero halos mapuno na siya. At ganyan po dapat kapag ipang-pipe nyo po siya. 1.5 cold water lang po yung ilagay nyo. And kapag pang frosting naman po ay 2 cups of very cold water. So 1 kilo yun ha. And ayan. So binuhos na natin lahat ng ating water dito. And mix ko na po ito sa high speed hanggang sa makuha ko na po yung gusto kong consistency at mag-volume siya hanggang sa mapuno itong ating mixing bowl. O diba, kita nyo yan, punong-puno. 5.5 liter po yung mixing bowl. 2 cups of water yung nilagay natin dyan ha, pero tingnan nyo naman ang consistency niya, hindi malambot. At lumalaban talaga yan mga kananay cakes. And minsan nga pala ginagamit ko rin ito pang pipe sa cupcake. Pero ang sekreto ko lang dito ay nilalagay ko muna sa freezer yung ipapipe ko na icing doon sa cupcake bago ko siya gamitin. O 'di ba? Ayan na yung ating outcome. O 'di ba? 1 kilo whipped cream. That's 2 cups of very cold water. 2 cups of water yung nilalagay ko kasi sakto po ito na hindi talaga siya matamis at hindi ka mauumay. Kaya gustong-gusto talaga ng mga kliyente ko ito. Disclaimer lang mga kananay cakes, this is not sponsored pero Bakersfield. Baka naman!